Ano ba to? Chubby? Ems? Chubby. Ay! Hi! Hello po! Good morning. Teka, alam mo kasi, naghahanap ako ng nakalimutan ko. Kailangan ko palang magluto ng rosemary baked chicken. Okay? So, paborito ko yun. Oo. Turo kasi sa akin yun ni Bishop Escaler. Oo. Meron ka bang rosemary dito? Ano po yun? Hindi mo alam? Flower? Yung pinapahid ko? Herbs! Ito naman! Herbs! Oo, herbs yun. At saka baka may paprika ka, may basil, yung sweet basil, kailangan ko iha. Naku, ma'am, namali po ata kayo ng punta dito. Kasi, bakit? ang tinda ko lang chichirya, candy. Tsaka ito, ayan. Pero for display. Kaya naman pala, iha. Po. Bawal to. Ay, bawal po yan. Oo. Nako, maraming yan, sodium at saka salt. Ha? Hinay-hinay. Doktor po kayo? Ay, parang kilala ko siya. Nanay Jean! Bakit nandito to? Ay, lagi po tambay dito. Nanay Jean! Nanay Jean! Kasama ko. Ay, Chubby! Kasama ko Nanay mo? Hindi! Kita mo naman ang pagkakaiba namin, di ba? Pero si Nanay Jean, kasama ko siya sa larangan. Chubby, I love you talaga. Ma'am, pakiulit. Chubby. Yeah. Chubby. Joke lang. Anyway. Sige, thank you. Mga kaparokya, mga kapemates, tayo nagagala sapagkat kasama natin ngayon isang colleague namin po sa larangan ng Catholic Media, si Nanay Jing Manipolanzona! Yay! Hello mga anak. Mga anak lang kasi nanay pala. Okay, thank you. Ayan. Salamat po. Opo. At syempre, pakakakwentuhan natin si Nanay Jing ngayong araw na ito sa isa na namang episode ng Kape at Kampay! Father and Nanay, since may bago tayong bisita dito, syempre, hindi pwede mawala ang masarap na hinanda ko. Ayun! Wow! Nanay Jing, ganito pa social dito, may pahanda. Wala man siyang rosemary. Paprika? Sorry naman. Alam ko ano yung Africa, alam ko. Kay Nanay po ito. Ayan. Thank you, wow. Welcome po sa ating Salamat. tindahan ni As in? Chubby. Chubby. Yun. Yan. Huwag kayo magkakamali ng pronounce. At Nanay Jing, bago tayo magkwentuhan, palagi tayong nagkakampay. Alam mo ba yung kampay? Ano yung kampay? Cheers? Cheers! Yes! Buti alam ni Nanay Jing. Opo. Kampay, Nanay Jing! Kampay! Ayan. Kampay, Okay. kape at kampay. Kape po tayo. Ayun. Ayan. Okay. Wow! Mga kape-mates, natutuwa Naku, salamat. tayo. Natutuwa tayo kasi matagal ko na rin pong gusto maimbitahan si Nanay Jing dito sa ating show. Kasi siya po ay kasama ko po sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At mas makikilala natin siya. Sige, Nanay Jing, ano yung kanta mo kanina? Getting to know you, getting to know more about you. Ayan. Sige po, Opo. Nanay Jing. So, ako po talagang sasabihin ko yung totoo kong pangalan. Opo, ang ganda, magandang pangalan mo, Nanay Jing. Dapat proud ka doon. Sige. Penelope. Wow. Penelope Jing, ayan, Manipolanzona. Aka Nanay Jing, sa radyo. Ayun po. Di ba si Penelope yun yung nasa yung Wacky Races? Di ba ko alam naalala ko? yun. Wacky Races. Pero ang alam ko, sabi ng tatay ko, si Penelope ay asawa ni Ulysses sa Greek mythology. Yes, faithful wife. Kilala mo Yun. si Ulysses? Hindi. Ulysses, yung kapitbahay namin ata. Ayun po. Teka, bakit pala Nanay? Bakit Nanay Jing po yung tawag sa inyo? May Yun. pinagmulan ba yun, Nanay? Opo.
Actually, ako talaga yung nag-isip. Parang sabihin na natin, nung una, sabi ko, paano ko ipapackage yung sarili ko? Pero sa totoo lang kasi sa radyo, yung prime time, morning, no? So, yun talagang prime time. Originally, 6 to 8 yung program namin. So, 6 to 8, base sa mga pag-aaral at sa napag-aralan ko, AB Mascom grad ako. Wow. Opo, at yun na nga, ang prime time sa umaga ay napakaraming nakikinig na nanay. Okay? So, either mga nanay, tatay, basta yung mga nasa bahay. Kasi ang radyo, pinakikinggan lang habang nagluluto sila ng almusal, naglalaba, naglilinis, nagpe-prepare para sa mga anak na papasok or sa asawa. So, sabi ko, pinakamaganda, nanay. At the same time, sa lahat ng profession ko, yun ang aking pinagmamalaki, binibigyan talaga ng first priority. Top priority ko is being a mother. Of course, being wife to my husband. Pero, syempre, matanda na yon, kaya na niya yung sarili niya. So, yung nakikita kong responsibilidad ko talaga ay sa pagiging ina. At hindi lang ina para sa mga anak ko, mga pamangkin at sa bayan. Pag ina ka kasi, mas malawak. It's like the mother church. You know, embracing, you know, inclusive. Yan. So, yun. Nanay Jing. So, pinangatawanan ko yun. Oo. Ang course ni Nanay Jing ay Mass Communications. Kurso mo yun, di ba? Ha? Kurso mo yun, di ba? Ata. Oo. Opo. Pero siya po, iba po yung Masscom niya. Ano? Mas comfortable. Huwag ka mag-alala. Mahilig din kaming kumain. Uy, Kaya Nanay Jing, magdala ka dito nung rosemary. Oo nga eh. Kaya mahilig ako magluto. Yan. Oh, actually, kung tutusin sa mga solid na mga TV Maria fans, si Nanay Jing ay nag-guest na sa isa sa mga earlier episodes ng longest running cooking show sa Balat ng Lupa, ang Tastimony. Correct. Ang ganda-ganda nun. Anyways, balik tayo sa'yo. So, Nanay Jing, kayo po ay matagal na sa media ministry, Nanay Jing. Oo nga, matanda na ako. Pero I'm proud, pinagmamalaki ko na dumating tayo sa ganitong edad at nagkaroon ng pagkakataon para makapagsilbi sa Panginoon, 'di ba? At sa bayan. Higit sa lahat kasi 'di ba? Yung pagmamahal natin sa Diyos, walang saysayon kung hindi maita-translate sa pagmamahal mo sa bayan through public service. Tama. 'Di ba sinabi yun ni Bishop June, maka-Diyos at makabayan, magkasama. Yes. Speaking of nanay, no? Siguro interesting no sabi ni nanay, nanay siya sa tahanan, nanay siya sa bayan at sa media. Ano po bang pinagkakabala na isang Nanay Jing sa isang buong araw? Naku po, Diyos ko. Paano ba? 4 a.m. gising na ako. Nagbabasa na ako ng... 4 a.m. tulog ba tayo? 4 a.m. nagbabasa ako ng research materials, okay? Siyempre, nagbabasa, nagre-research on my own. Makikinig ka sa iba't ibang media outfits din para mas marami kang source, mas makikita mo yung totoo. Okay? So, 4 o'clock, tapos sa bahay, well-instructed na yung aking anghel. Nagpe-prepare syempre ng pagkain, tapos kasi papasok kami lahat. And kasi ako talagang nagbabaon ako. Wow! Yes, I prefer home-cooked meals. Kasi pagkatapos ko ng radyo, ayan, so radyo sa Veritas, dati kasi 6 to 8 yon, so ngayon 7 to 8 na lang. 7 to 8, opo. Okay, so yung preparations ko para sa program at para sa mga anak. And then after that, ako rin po kasi ay isang line producer, dubbing director, voice talent sa iba't ibang production houses. Pero of course yung main production house ko ngayon ay yung dubbing production ng GMA7, ayan, Alta Productions. And dahil mas maraming gastos ang mga anak pinag-aaral, magastos sa Catholic school. Ay, opo. Ganun ata po talaga. Hindi, pero proud ako na Catholic school. So, kailangan magtrabaho ang nanay kasi hindi lang pambahay ngayon ang nanay, di ba? Opo. So, yun. Tinatawag kami kasing freelance talents.
So, hindi ako obligado sa Veritas magtrabaho ng 8 hours. So, I work minimum, everyday po yun 14 hours. 14 hours? 14 hours a day. Kasi, Grabe yung effort nyo, Nanay Jing, no, sa media work nyo. Kasi, paano nababalansin nyo po yung trabaho, tapos yung sa pagiging nanay nyo po, pag-asikaso sa inyong, yes. yun. Ano ang senyo? Natamimi kayo. Yun. Teka. Naiipit kasi yung Ayun nga, Nanay Jing, maganda yung tanong, no? Paano nyo nababalanso yung lahat, di ba? Kasi, siyempre, effort din yan, di ba? Sobrang effort talaga. Kaya, kayong mga single, huwag mo na kayong mag-aasawa. Parinig ka ng parinig eh. Ayan. Hanggat hindi kayo, 150% or 200% na sure na gusto nyong maging magulang, gusto nyong maging nanay. Okay? So, pasalamat ako ngayon dahil sa eto. Ayan. Dahil sa, sabihin nating nakapag-adapt na ang nanay, okay, sa paggamit ng multimedia. So, ginagamit mo sa evangelization, at the same time, sa pagmamanage ng bahay at pag-check sa mga anak. So, of course, meron kaming sariling GC. Ayan Wow! May GC ang pamilya. Ngayon, gano'n na raw eh. Yung mga pamilya may GC na. Yes. Para nagkakasundo kung anong mangyayari, nasaan si ganyan, di ba? Correct, Father. Opo. So, bukod dun sa family GC, meron pa akong communication one-on-one. Kasi iba-iba yung pangangailangan ng mga anak. At iba-iba iba rin yung pangangailangan ng asawa. Opo. So, multitasking talaga ang kailangan. And mag-set ka dapat ng priorities. Priorities, no? Ayan, Chabi, narinig mo na ha. Pag di pa raw ready, chill muna. Chill. Chill lang. Kasi mahirap po ang pumasok sa isang na hindi ka pa ready. Ayun, tama. Ito, Nanay Jing, may magandang tanong. Actually, napagkwentuhan to, no? Nanay Jing, nasaksihan mo yung shift mula sa tinatawag na analog patungo sa digital. Kasi nga po, sabi niyo po, no, nung dati, lahat ng bagay parang iba sa ngayon, no? Paano niyo po nakita, Nanay Jing, yung shift na mula nung dati, naalala ko, ito? Yung may iniikot-ikot pang ganun, pa roll VTR, ganun, di ba? Opo, Nanay Jing. Paano ba? Mapalad ako kasi napadala ako ng dati kong boss. Yung first job ko kasi, yung dati kong boss, yung first job ko, as in talagang regular job, isang French-German Jesuit. Yan, okay? So, French-German Jesuit na kaibigan ni Father Reuter. Hello! Okay. So, naswertehan ako dahil that time, bago niya ako pinag-full blast, kumbaga, dun sa position ko, prepare niya ako para maging radio, TV director ng kanyang foundation sa May Ateneo. Pinadala niya ako sa Europe. So, nakapag-aral ako doon ng multimedia and evangelization, pastoral and social media at the same time, and enculturation. And then, na-prepare kami doon, hindi nakapagtataka, kundi nakaka-amaze, yung aking director doon, isang OMI, isa siyang visionary. So, sinabi niya na there will come a time na magiging global village tayo, hindi na magtatagal. And that was like mid of 90s. Tapos yun, slowly na nag-digital na. Actually, nauna sa Europe. So, actually, na-culture shock ako doon. Kasi dito, parang ang ginagamit namin, VHS. Alam mo yon? VHS. Tama nga, VHS. Diba? Betamax nga na po. Diba, Kati? VHS, Super VHS, tapos Betamax. Betamax. Oo, Yung tapos... Betamax ngayon, Nanay Jing, yung iniihaw na lang ngayon eh. Yung dugo. Tapos, yung ini-splice pa. Diba?
Hindi nyo pa alam yon yung open reel. Ginagamit namin noon. Open reel. Ginugupit? Oo, as in literal. Kasi ngayon, i-splice i-edit mo na sa CapCut, no? Tapos, gawin yung mga gusto mong kunin, di ba? Opo. So yun, from there, nag-transition naman slowly. And then, eto na nga biglang from analog, naging digital. So, kailangang mag-adapt talaga. Paano ako nakapag-adapt? Again, the Catholic Church is, anong tawag to? Is so rich. So rich in terms of resources. Kasi prepare naman ako sa Taiwan. Kasi may Guangqi program service sa Taiwan ng mga Jesuits. So doon ako pinag-aral ng unti-unti digital ng screen direction and editing. Grabe. So yun. So, nakatulong siguro, Nanay Jing, ang inyong pagiging nanay kahit na sa adjustment ng buhay, no? Oo. Pero nanay, hindi naman po kayo nahirapan mag-adapt ng mga... Kailangan mahirap. Actually, hanggang ngayon hindi ako teke. Yun ang kinatatakutan ko talaga. Kasi like for example, 'di ba may mga kontrata na at saka yung may mga recordings, 'di ba, na kagaya sa Veritas, magzo-zoom ka na lang. Zoom na lang. Anywhere you can, 'di ba? Ako kung saan-saan na-assign, basta't dala-dala ko lang yung laptop, nakakapag-program ako kahit iba pa yung time zone. Yes. Kahit na pag nasa Amerika, anong oras sa Pilipinas yun. So, kailangan mong mag-adjust. Basta dala-dala mo lang yung laptop mo or yung mobile phone mo. Nagpapaturo lang ako actually sa mga anak ko. Ay, talaga? Yun pala. Oo. Kailangan kasi mag-adapt talaga. Kung hindi may iwanan tayo, lalong-lalo na sa Catholic Church. Opo. Kailangan sa evangelization. Grabe ang kalaban natin sa secular media. Ang tawag natin, tawag ko doon, Nanay Jing, kapag ako naman nagbo-broadcast, yung undisclosed location. Hindi alam ng mga listeners na nasa Singapore pala ako, nasa Europe, gano'n. Pero nga, kailangan nating mag-adapt. Yes, opo. Ang gandang kwentuhan nito, Chabi, no? At mas magandang maintindihan natin kasi balita ko si Nanay Jing may special na talent. Alam niyo bang lumabas siya sa cartoons? Uy, hindi ako yung lumabas, yung boses yung boses niya. Malalaman natin mamaya at maririnig natin, baka may pasample tungkol sa kanyang mga iba pang involvement. At syempre maintindihan natin ang Catholic Media Work. Dito lang sa Kape at Kampay! Yay! Hi, Chubby! Meron ka bang tsokolate? Meron. Ay! Wala! Chabi? Ano yun? Boses mo yun? Ay, boses mo rin ba yun? Parang hindi ko boses yun eh. Eh, kaninong boses yun? Baka meron tayong dubber. Dubber? Ano yun yung tipentatak? Hindi! Dubber yung, di ba sa mga palabas, sa mga show, yung iba yung language pero gagawing Filipino para mas maintindihan. Parang yung sa mga K-drama? Pati sa mga anime. Anime, oo. Ghost Fighter, mga ganun. Kailan boses yun? Sa akin po! Ay! Grabe! Boses mo pala yung Nanay Jing! Opo, Father. Good morning po. Hello, Ate Chubby. Hello! Wow! Ang galing ng boses ni Nanay Jing! Ang galing. Ganun pala. Ang galing. Opo. Ayan, nagpapatuloy tayo kasi mas nakikilala natin ngayon si Nanay Jing sa ating episode. Si Nanay Jing po ay hindi lang po involved syempre sa radio na banggit niya kanina. Meron pa po siyang ibang mga involvement sa media katulad ng dubbing, no? Yes, opo. Adaptation. Ayan. Localization ang tawag. Localization. Ngayon, opo. Ano po mga Nanay Jing, mga naging project na po ninyo na pagdaanan, ika nga? Mga kilala, mga boses nyo talaga yung ginamit in a way. Siguro kanina, yung sabi mo nga anime, no? Opo. Boses ko po si Shizuka sa Doraemon. Shizuka? Ayan. Oo. Iba siya yung yung binubuli ni Damulag. Oo. Oo, kita mo? Hindi kasi nanonood ng Doraemon eh. Oo, binubuli siya. Oo. Okay, tapos, pero siguro mga hindi nyo na inabutan yun. Sige, Nanay Jing. So, magkasubukan tayo. Actually, Sige po. nag-start ako bilang anak ni Thalia.
Sa Marimar? Yes, opo. Marimar. And actually, Mariela del Barrio. Mariela del Barrio. High school ako noon, Nanay Jing High School. So, ako yung pumasa dun sa boses nung anak niya. Wala na, sample naman. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng anak niya eh. Actually, nung pandemic, dinab namin ulit yon. So, ang dinab ko, yung pa rin yung character na yon, yung anak, tapos yung lola na. So, dalawa yung So, dinab. paano Nanay Jing? Maghirap magpalitan ng boses. Tsaka na Madali lang. Aabangan mo yung buka ng bibig nila. Yes, opo. For example, Nanay Jing, kuwari. Sige, kunyari. Magpapalit mo yung boses ng anak sa lola. Paano yun? Madali lang. Ganito, halimbawa, sige, eto. Anong pangalan? Magbigay ka ng pangalan, Father. Si Chabe? Hindi. Sino? Gloria. Gloria. Si Gloria at si Chinchin. Si Gloria, si Chinchin. Si Gloria at si Chinchin. Okay, si Lola Gloria. Apo, kumain ka na ba? Saan ka na naman ang galing? Sa school po. Yan. Sa school po. Pero kumain na po ako doon, Lola. Kasi po may baon ako. Pinagbaon po ako ni Mama. Galing. Pag naikinig ka lang, di mo akalain na iisang tao lang. Yes. Kasi hindi ka naman tatanggapin pag isang boses lang. Talaga? Akala ko maraming mga boses yun. Kunwari, sa Doraemon. So, iba yung boses ni Doraemon, ni Nobita, ni Shizuka, pati ni Damulag. Yes, oo. Iba naman talaga, lalo na yung mga bida. Ayan. Nanay, may tanong ako. Meron po ba kayong internalization bago po kayo sumabak, ganon? Yes. O kaya, paano po ba yung, hindi po ba kayo nauubusan ng mga style, ganon? Ang kagandahan sa dubbing kasi, yung localization, adaptation na tinatawag, i-adapt mo yung sarili mo. Kasi di ba kanina sabi mo, nahirapan ba kami mag-adapt? I think nakatulong nga yung sa dubbing. Kasi lagi kang mag-a-adapt dun sa character na binobosesan mo. So, i-internalize mo lang yung character na bobosesan mo. Yun. Ang kaibahan niyan sa radyo kasi mas madali, no? Pero mas magiging creative ka sa radyo. Because radio is a blind medium, diba? So you can create your own character. So ikaw mismo yung nag-execute. But then pagdating sa dubbing, merong actor or actress. So kung ano yung acting lang niya, kung paano niya dineliver, gano'n na gano'n dapat gagayahin mo. Kaya po dapat yung boses nagsasabay talaga dun sa Syncing, yes. Syncing, It's a skill. Kasi naalala ko, di ba, inaasar natin minsan, di ba, kapag yung may mga dinadab-dab sa mga mag-radyo na yun. Bakit mo ako niloloko? Tapos, itutuloy pa. Paano yun, Nay? Habang nagbabasa ka, meron kang... Yes, may monitor. Dati kasi, di ba analog pa lang, ang hirap-hirap nung araw. Kasi hindi pa presync. Ang dubbing kasi hindi itinuturo sa mga universidad, sa kolehiyo, sa isang normal na pag-aaral, no? Dumating lang ito, tapos bigla kaming parang learn as you go along. So, dumating yung Thalia telenovelas. So, doon na kami natuto. Minsan nga, hindi talaga presync pa yung scripts. So, ngayon, nag-develop na, nag-evolve na, mas madali na ngayon, digital na, mas mabilis ang dubbing, okay? Hindi na mag-take 3, take 4 ka man, napakabilis lang. May edit. Oo. Dati talagang mag-i-splice ka, hindi po pwedeng magkamali, lalo na pag block dubbing, no? Yung sabayan, kagaya sa radio. So, yun. Ngayon, meron ng pool of writers and at the same time, pre-syncing editors na tinatawag. So, bago pa dumating yung script sa dubbing studio, naka-pre-sync na yon. Grabe, no? Kumbaga, yung adaptor na tinatawag and editor, siya na yung mag-sync ng lahat ng characters. Nay, pwede kaya kami bumisita sa sa studio? Yun lang. Medyo mahigpit po. Ganun Pero dun sa kabila po pwede kong i-arrange. Ayun. Sama ka. Oo. Mag-apply ako bagong boses ni Kiko Matching. Ako din. Ako pwede? Ate Sharon! Dapat Ate Sharon! Sino pa ba? Handa na lang tanghalian! Oo. Ayan, Ate Kat, kailangan meron kayong sariling mga characters. Ate Kasi! Alam mo na! Ganun, di ba? Ano na? Magbayad kayo ng utang mo.
Grabe siya. Anyway, balik tayo sa ating topic, no? Nanay Jing, yung adapting, yung mga ganitong mga bagay, yung pagbibigay ng lingwahe, ito ay kasama sa gawain ng Catholic media, no? Yes, Opo. definitely. At ito, bakit Nanay Jing magandang tanong? Siyempre tayo, lahat tayo Catholic media practitioners in more ways than one. Si Nanay Jing nasa radyo, ako rin po, nasa radyo din po. At siyempre nandito sa TV. Ano po ba yung pagkakaiba ng Catholic media sa secular media? Oo nga po. Oh, wow, ang bigat ang bigat na tanong actually, pero siguro maganda lang dahil parang inugatan na ako. Grabe, may inugatan. Parang tumanda na ako. So, yung experiences, yun yung doon ako natuto. Ayan. So, paano or ano nga ba ang kaibahan? Napakalaki actually eh. Kasi sa Catholic media, ang unang tinitingnan natin ay yung mission. Diba? It's the mission. Okay? Yung mission sa pagsasabi ng totoo, regardless kung sino man yung tatamaan, hindi personality-oriented, kung hindi, nakabase tayo sa turo ng Diyos na ang sasabihin lamang ay katotohanan at pawang katotohanan based on, of course, doktrina natin, based from the Catholic teachings, okay, from the Catholic doctrines, and syempre, facts. No? Kailangan. Yung totoo lang. Yung totoo. Tsaka may facts, may pinagbabataan, totoong nangyari, okay? At syempre, lagi nating iniisip yung kapakanan ng nakararami. Ayun. Sa secular media, syempre, una sa lahat, pera. Kailangan kumita ka. Ratings, diba? Of Ratings. course. Oo, pag hindi ka nag-rate, wala kang sponsor, hindi ka kikita. So, may mga tinatawag na compromise, nako-compromise syempre yung quality ng, hindi ko naman sinasabing lahat, pero yun na nga, dapat kasi sa atin as Catholic media practitioners talagang veritas. Veritas, truth. Oo, 'di ba? Walang envelopmental journalism. Tayo ay for developmental journalism. Envelopmental, 'di ba, Nanay Jing, nagbibigay ng envelope, 'di ba? Yes, yung attack and collect, tayo hindi. Nay, nako-curious ako. Meron Kaya, po bang... ay, sorry. Ayun Yeah, po. yeah. Di ba pag sa social media, may pinagkaiba po ba yun sa Catholic media? Ang hirap ng tanong. Pero actually, kasi depende sa, tayo kasi dapat yung nagmamanipulate ng media. Yan yung natutuhan ko doon sa aking mga professor na mga media practitioners na mga pari. Mga pari ito. Ang maganda kasi talagang mga media practitioners sila, at the same time they're priests, mga talagang practicing tawag dito pari at media experts kung matatawag natin. Social media, ngayon na lang kasi yan lumabas. Social media. Internet. Oo, social media. Ang dapat kasi sa atin, yung values natin, kahit ano pang platform yan, dapat consistent. Okay? Dapat ginagamit natin yan sa kabutihan. Ginagamit natin yan to evangelize, to spread truth, to spread love, to spread hope, etc. Hindi yung magpaparinig ka, gagamitin mo yung platform na yon para siraan ng isang tao, o kaya naman makikipag-away ka, yung hindi mo nasasabi ng harapan, doon ka na lang, 'di ba, magra-rant, etc. No. Dapat yung social media ginagamit responsibly. Responsibly, yes. opo. Ito, Nanay Jing, syempre, nasa news tayo, no? Si Nanay Jing, siya po ang co-host, co-anchor ng Veritas Pilipinas every 7 to 8, tama ba? Every day. Every day. Yes, Monday to Friday, and may dalawa kong co-hosts. Opo. Si Father Nono Alfonso. Yes, and si Monsignor Pepe. Opo. Syempre, Nanay Jing, mag-news reporting tayo, no? Paano, Nanay Jing, yung pagbabalansin ginagawa sa news reporting, pati yung pagpe-present syempre ng ating Catholic teachings? How do you do that po, Nanay Jing? Opo. Syempre kasi yung news, straight news lang yan eh. Kung ano nakasulat, yun ang babasahin mo. Okay, ang kinaibahan sa atin, bilang Katolikong broadcaster,
i-inject ka, no, ng Catholic teachings. So tinitingnan mo, halimbawa, isang issue, politika, marumi daw. Actually, hindi eh. Hindi marumi ang politika, di ba? Sabi nga ni Pope Francis, ang politika ay isang napaka-epektibong behikulo, okay, para makapaglingkod sa bayan. So, lalagyan mo ng Catholic, ng kontekstong Katoliko, katuroang Katoliko. So, kukunin mo lang, halimbawa, headlines, paano mo yan i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay bilang Katoliko? Ganon. So, mag-i-inject ka talaga. Tapos palalalimin mo, pagninilayan mo. Hindi lang ibibigay mo as is. So, kailangan, di ba, critical. Kailangan nating maging critical. Hindi lang iahain sa'yo, tatanggapin mo. Hindi, palalalimin mo yon. Paano na Jing, kuwari, for example, syempre, di may iwasan, may mga listeners na hindi sang-ayon o minsan critical dun sa mga stance natin, sa mga katuruan natin. Paano po yun i-handle yun, Nanay Jing? Ay, nako, naranasan ko na yung murahin ako. Naranasan Grabe! Grabe! Yes, opo. Napakahirap actually maglingkod sa simbahan. Napakahirap actually mag-broadcast sa isang Catholic station like sa Veritas po. Dahil maraming mas marurunong kesa sa'yo. Okay? Maraming tingin nila mas marunong sila sa'yo. Okay? Maraming, naku, noon hirap na hirap ako. Hindi po ako makapagbiro sa pari dahil aawayin ako, sasabihan ako na bastos ka. Opo. Nagkataon talaga. Blessing in disguise talaga yung nanay. Kasi pag nanay... Pwede makikinig sa'yo kahit anong estado ng buhay, di ba? Correct. Oo, kaya sabi ko, pagpasensyahan niyo po, dahil ang kinagandahan po, di ba, sa atin, okay, nag-uusap tayo, hinuhubog, pinuporma natin ang ating konsensya. At hindi po pwedeng, kung ano rin ang sabihin namin, ay tatanggapin nyo na lang. Meron tayong free will. Okay? Tama. So, yun yung pinakamaganda sa ating simbahan, sa ating pananampalataya. Kailangan lang may respeto. Yan. It's how you say it. Pero minsan talaga, naranasan ko talaga yung may threat pa. Ay, ganun? Ay, oo. Tapos may mga foul words talaga. Pero wala commitment, diba? Commitment. Buti na lang dito, nanay, pwede mong biru-biruin yung... Pare, oo nga. Kaya ito, Hindi, okay, sabihin mo na lang po. tayo eh. Okay, ganito na lang. Father, pwede ka bang biruin? Nagpaalam ka pa. Anyway, maganda itong usapan natin, kwentuhan natin sapagkat we're getting to learn how we use media the Catholic way. At ito yung next na pag-uusapan natin sa inyong paborito at inaabangang life hacks. 5 ways kung paano natin magagamit ang media sa ating Katoliko Kristiyano pananampalataya. Kaya Nanay Jing, magbabalik tayo sa ating paboritong programang Kape At Kampay! Yes. Chabi! Ano yun, Dante? Balita ko, meron kayong kasamang dabber dito sa... Dabber cans. Dabber cans? Dabber dito sa tindahan mo. Oo, meron nga. Oo, siya si Nanay Jing. Teka. Para kasi ang dubber, hindi siya kumukuha ng dubber. Dubbing director. Dubbing director. Oh, sige. Pwede ba ako mag-apply? Yan. Sige. Sige, bibigyan kita, ha. Ito, isa. Bata! Boses bata, gawin mo. Chabi, okay ka lang dyan. Ano? Chabi, okay ka lang. Pasado po. Sige, lang muna. Tatay! Chabi, pabili naman dyan. Sige. Aswang! Ano ba yung aswang? Ano yun? Sige. Aswang yun, cute na aswang. Sige. Next. Aso! Ay, pwede. Ano yun? Si Alo? Next. Pusa! Meow! Nanay Jing, ano sa tingin mo sa talent po ni Dante? Actually, ang lakas ng loob mo. Salamat. Hindi, joke lang. Okay. Maganda yung boses niya kasi malinis. Malinis. Oo, malinis. Tapos, kasi pagka malinis, mas versatile. Yun. Oo, kasi pagka yung boses very distinct,
alam mo kaagad na, oops, may hirapan tong bumali. Bali yung tawag namin, no? Mag-shift ng voice. So, pwede na. Kaya lang, alam mo sa dubbing, kailangan masustain mo lahat yan. Hindi naman pwedeng imimimik mo lang. Ayun. Yan, oo. Eh, paano yung character mo ay 80 episodes? So, 80 episodes ka na, no? Baka pagkatapos po na yun na yung boses mo. Oo, yun na lang, Hindi na bago. diba? So, yung ginagamit niya kasi head tone. So, kailangan mag-aral. At, laging may room for improvement. Yan. Gano'n po ba katagal mag-aral niyan, Nanay Jing? Yung mga boys, ano? Kailangan may opportunity ka para ma-express mo talaga magamit mo. Depende sa talent mo. Kasi actually, kung meron ka. Kung wala, sorry na lang talaga. Pero Nanay Jing, pwede sabihin? Pwede. Malinis Oo. Sige po, Nanay Jing, balitaan niyo naman po pagka kailangan niyo po ng... Sige. Gusto mong try talaga. O mag-audition ka. Mag-audition si Dante. Boses Boses? Aswa. Yung aswang na cute. Aswang. Sige po, Nanay Jing, mauna na po. Aso. Thank you! Kuya Dante. Okay. Ano yun? 5 boses yun, di ba? Boses? Boses, bata, tatay, aswang, aso, pusa. 1, 2, 3, 4, 5! 5 life hacks tayo ngayon, mga kapimates! At ating titignan at pag-aaralan at pagninilayan how to use media the Catholic way. Kasi tama-tama si Nanay Jing bilang Catholic media broadcaster. No? Tama ba ito? Pinagsasabi ko. Father, teka, meron muna akong gusto sabihin Sige, kay tanong ka muna Nanay bago Jing. yung life hacks. Nanay Jing, no, parang para sa akin, parang ang hirap po na nag-work po kayo sa secular media, pero nasa Catholic media po kayo. Right. Parang ano po, napaka-challenging, pero parang di po kayo nahihirapan. Actually talaga, alam mo, pinagdasal ko talaga kay Mama Mary. Ako, number 1 talaga, deboto ako ni Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, gusto kong gamitin yung aking course, yung aking napag-aralan, pero wag mo akong ilalayo kay Lord. Ayun. Yan, wag mo akong ilalayo kay Lord. Galing. So, talagang, estudyante pa lang ako, kinuha na ako ng Veritas. So, napanood nila ako sa isang stage play. So, doon. So, sabi ko, oops, eto na, nagmamanifest na. So, yun. Tapos, hanggang sa nakagraduate na ako, napunta ako sa secular media. Pero, Diyos ko, hindi ko kaya talaga yung intriga. Yung, alam mo yun, yung mga tuturuan ka kung paano, hindi naman lahat ha, pero kasi basta iba yung value. Sabi ko, hindi ko kakayanin to. Opo. So, dasal ako ng dasal. Until finally, ayun, napunta ako sa Catechists Foundation of the Philippines. And then, nagamit ko doon kasi kailangan nila ng isang radio TV director. Ayun. Pagkatapos, pagkagaling ko yun sa France, pagbalik ko yun yung timing na hinila ako nung isang coworker ko sa DZRH kasi nagtrabaho din ako sa RH. Opo. Sabi niya, dali-dali naghahanap ng boboses dun sa anak ni Talia. Wala pang nakakapasa. So finally nakapasa ako. Sabi ko, oops, pwede. So secular media, tapos Catholic, hindi ako aalis dito. Ayan, pagsasabayin ko. Okay, so yun awa ng Diyos na pagsabay ko. Pero ang sikreto lang talaga, actually hindi siya sikreto no? Just be truthful. Kahit saan ka mapunta, hindi ka magkakamali. Basta't magpakatotoo ka lang. Yun ang number 1 na kalaban sa showbiz Yung nasa showbiz ka na, magpapaka-showbiz ka pa. Ayoko nung gano'n. So, kailangan talagang, kung ano ka, ikaw yun. Yun. Authentic, ika nga. Authentic. Yes. Hindi ka na kailangang magmaskara. Kasi yung ginagawa namin, iba-ibang characters na. Diba? So, magpakatotoo ka lang. So, yun. Opo. Sige, di natin 5 life hacks natin. But sa tingin ko, Nanay Jing, pasok lahat to. Number 1, ask the guidance of the Holy Spirit. Maganda, Nanay Jing, yung nagdadasal muna. Nagdadasal ka muna bago ka mag-show, mag-program, o kahit mag-dub. Oh yes, definitely. Bago mag-broadcast sa Veritas, tapos tatakbo na ako niyan, Skyway. Sa traffic ba naman dito, nakaka-15 mysteries ako Bago ako makarating sa bago ako makarating sa dubbing.
So, nakapag-prepare na ako. Lagi ko ngang tinatanong, makikinig ba ako sa news o magdadasal ako? Magdadasal ako. And kapag nagdasal ka, sa dami ng ginagawa ko, rumarakit ako sa 4 na studio, awa ng Diyos, talagang ang Panginoon talaga ang, alam mo yung timekeeper. Opo. Awa ng Diyos talaga. At kung titingnan ko, parang hindi ko yata magagawa nung kung sa akin lang. Kaya ang dasal ay very powerful. Ayun, sige. Number 2 tayo, Chabi. Number 2. Listen first. Makinig muna. Oh, makinig muna. Nanay Jing, sa nakwento mo kanina, no, yung pakikinig hindi lamang dun sa news na ating i-feed, syempre, at i-deliver, pero higit sa pakikinig sa tinig at kalooban ng Diyos. Amen. 'Di ba, listening is the first step to communication. Hindi ka magiging mahusay na communicator pag hindi ka marunong makinig muna. Ayun. Di ba naging catchphrase natin noon sa Veritas, di ba? Makinig. Makinig, Okay? yes. Kasi manood at makinig na eh. Opo. Ayun. Number 3 tayo. Share the good news. Siyempre, ang pinakamaganda at pinakamahalaga, tayo mga Catholic communicators, yung mabuting balita, yung totoong balita, at yung magandang balita at Nanay Jean. Ang hirap! Ako kasi, I work with, meron kasi akong grupo talaga. Dahil line producer ako, so meron akong sariling pool of writers, editors, and pool of talents. At iba-iba kaming relihiyon. Talaga? Opo. Nabanggit ko nga kanina na basta marami sa kanila yung talagang nag-attempt sa akin na dalhin sa kanilang I-convert, fellowship. Oo. So, ang hirap, 'di ba? Hindi ka pwedeng magturo ng salita ng Diyos na para ka bang nagpi-preach, no? Yung napaka-preachy. Ayaw nila yun eh, na-o-off sila, yung ganon. So, sabi ko, paano nga ba talaga? The Catholic way, and integrated, hindi nahihiwalay sa aking pagiging nanay. Alam mo, Father, yung sharing the good news ko sa kanila is sharing my home-cooked meals with them. Yan. So, dahil ako po ay in love sa misa. Yan, dahil 'di ba 'yun ang pinakamataas na uri ng panalangin. And in the mass, 'di ba, tinuturuan tayo na magbahaginan. So, ang aking prinsipyo sa buhay ay mula sa misa to mesa. Misa to mesa. Yun, Yes, ganda. so ang aking mga kasama ay lagi kong pinapakain. Wow! Araw-araw. Mag-apleta ka ito yung daber mo dante, no? Araw-araw meron po akong baon, so kasabay ko silang kumain. Ang aking prinsipyo ay ang biyaya ng Diyos ay ibinabahagi sa paraan na pinaka-basic pagkain sa akin. So parang, 'di ba, pagbabahagi ng katawan at dugo ni Lord. So, yun po sa maliit na paraan. Napaganda. Sharing the good news through cooked meal, home cooked meals. Number 4 tayo. Be charitable in engagement. Nabanggit na ni Nanay Jean kanina, no? Hindi maiiwasan, meron talaga mga tao na babatikos, maraming komentaryo, maraming mga hanash sa buhay, pero sa kabila nito, Nanay Jean, charitable pa rin tayo, no? Ang hirap, no? Super. Opo. Pero, yun na nga. Over the years, talagang totoo naman po talaga pala. 'Di ba? Maging charitable ka lang, mas magaan sa buhay. Mas, anong tawag mo doon? Hindi kayang ipaliwanag, pero talagang mararamdaman mo sa kalooban mo na iba. Sabi nga hindi lang sa Veritas ako na napupulaan. Yes, opo. Merong isang, meron akong isang maliit na kwento lang. Sabi niya, ay, ang pangit ng dubbing nyo. Ganun talaga. Oo. Ay. Bakit naman mali-mali yung ganyan, ganito. Ang dami niyang sinabing masasakit. Tapos, wala akong sinabi. And then, maya-maya sabi niya, kunin mo na lang kasi ako. Iyon. Okay. Gusto pala, nag-a-apply pala siya. Okay. So, siguro, naisip ko kung inaway-away ko rin siya, edi diba? Oo. At hindi rin kasi tama. Oo. So, yun na nga.
hindi lang charitable yata, Father, Ano? di ba? Lalo na sa mundo namin, kasi iba-iba yung mga personality. You know, talented people have, you know, peculiar moods. Ay, Diyos ko, iba-ibang tao, iba-ibang ugali. Opo. Oo. So, I think ang pinakamagandang natutuhan ko ay just be kind. Just be kind. Oo, Opo. parang mas pinili kong maging kind kesa maging tama. Sabi nga, be kind Than to be right. than to be right Oo. all the time. May munting kwento din ako dyan eh. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Opo. Nanay, di ba? Yes. Lahat naman tayo nagkakamali. Minsan may masalita na hindi natin sinasadyang masabi. Yes. Pero hindi kababaan ng kalooban o hindi kababaan ng iyong dignidad bilang tao na mag-sorry. Yeah. Diba? Kung may pagkakamali, mag-sorry, di ba? Tama po. Opo. Opo. Tayo naman mga Katoliko Kristiyano, one of the things that we have to live by is to accept our mistakes and Right. emerge to become better after that. Ako, tama naman. Ano ito sinasabi? Number 5 at panghuli, evaluate your content. Siyempre, Nanay Jing, ang goal natin is always to become better and always improve in the way we do our apostolate in the media. Yes po. Pero yun na nga, no, ang kaibahan ng sa secular at saka sa Catholic media, sa secular kasi syempre, no, inuuna yung sarili, ipopromote yung sarili. Pero sa Catholic media, pinopromote natin ang kabutihan, ang kalooban, ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Hindi yung sarili natin ang kailangan nating ipromote. Kung hindi, tayo ay daluyan lamang ng biyaya, ng pagmamahal at grasya ng Diyos. Instrumento tayo, Instrumento no? lang tayo. At maganda yun, Nanay Jing, kasi nga, minsan ito, real talk lang, no? Minsan kasi, ang gusto natin ma-promote yung sarili. Pero sana, maalala natin na tayo ay pointers towards Christ. Tagapagturo lang po tayo. Opo. Hindi tayo ang point, si Christ palagi ang point. Yes, opo. So, yung content, yung nilalaman ba ay ayon, 'di ba? Sa kalooban ng Diyos, no? At ayon sa mission natin. Ayun, may gusto pa sabihin? Nasabi na lang. Nasabi na lang. Sige, review na po natin, Nanay Jing at Chubby, 5 life hacks, how to use media the Catholic way. Sige, Chubby, number 1. As the guidance of the Holy Spirit. Okay, number 2, Nanay Jing. Listen first. Ayan, Yan. number 3 ako, share the good news. Number 4, Chubby. Be charitable in engagement. At syempre, number 5, Nanay Jing. Evaluate your content. Yun ang pinakamaganda yata, pinaka-importante, Father, din, no? Evaluate. No? Kasi ang daming vloggers ngayon, ang daming, 'di ba? Influencers, pero yung content Yung nila, content, dapat puro may- secular. Opo, opo. Lagyan natin ng Catholic sa substance. Anyway, marami pa tayong mga actually si Chubby, marami siyang katanungan kay Nanay Jing, lalo-lalo na sa kanyang buhay, no? At magandang mas makilala pa natin si Nanay Jing sa pagpapatuloy ng ating palatuntunang Kape At at Kampay! Kampay! Nanay, kung nanay kayo, syempre may anak po kayo. Tanong, Diba? Ang cute mo, Chubby. Ngayon, Nay, ano po yung mga ginagawa nila sa buhay? Gaya ko nagtatrabaho or nag-aral pa po? interested si Chubby, ha? Oo Sige. nga eh. Oo. Pero talagang, masaya ako na ikwento yung aking mga anak. Sige po. Okay, sige. Yung panganay ko, nag-a-assist na sa akin. Opo, so, pero work from home siya. Ayan. Tapos yung... Nagdadab din siya? Si Kuya, hindi po. Ay, hindi naman po. Oo. Akala ko nagdadab. Si Kuya naman, naku, itong dalawang lalaki ko, talagang pinagdasal ko yan sa Veritas. Pati yung mga pag-aaral nila. Nag-serve pa ako sa misa nung... Di ba nagla-lecture kay Nanay Jing kapag umaga na misa sa bata? Selfish lang ako. Hindi, pero talagang pinagdasal ko. Kasi di ba mahirap ang mga, anong tawag to, yung influence sa labas. Anyway, so si Kuya, awa ng Diyos, nasa Intermed Medicine sa UP. Wow! So yung accelerated course, yung imbes na 9 years, 7 years na lang. Kaya lang halos hindi na natutulog, kaaral. Pero talagang dasal ako ng dasal lang. Okay, so yung pangalawa naman, ito, creative ito. Ito yung bigla na lang nagsabi sa akin na, Ma'am, meron kaming gig. Ha? Gig? Gig? Yes, may gig. Banda? Yes! Ay, gitara, Yes, drum, ano sabi po? ko, ha, you know how to play guitar? Yes, ma'am.
widow. So, on his own. Tapos, on his own, so may sarili man pandinig. may sarili, oo. widow. So, sabi ka, sige, kasi actually, in-encourage ko rin naman talaga sila maging balanse. So, yung academics and then creative, para balanse, di ba? So, yun, sinuportahan ko. Yung mga gig niya, syempre, number 1 fan ang nanay. Nakasama ka na ba doon, Alay? Sa Yes, ano of nila? course. Tumatakas ako sa aking dubbing. Hoy! Nagkakandabangga-bangga pa nga ako. Alam nyo ba yon? Oo, nagkakandabangga-bangga ako dyan sa Ateneo. Para lang mahabol ko yung mga gig niya. Hindi lang yon, naging fencer pa yon. So, kailangan kong samahan siya sa Southeast Asia. Lumabas na ng bansa. Oo, so yung fencing niya. Fencing yung gano. Ganon. Opo. So yun, lahat yun sinuportahan ko sila. So kailangan kong gawin lahat yon bilang nanay. Kasi priority ko Nakakatuwa, yun. no, Nay, kasi sa sobrang busy mo, hindi ka nawawalan ng time sa kanila. Time management. So Pag si Kuya, Sunday po ba, nagkakaroon kayo ng family Oh day? yes, definitely. so si Kuya, tapos may sumunod, tapos Opo. may bunso pa ba? Yun si Bunso. Ay, yung bunso rin pangalawa. nag-gig. Ito, Nanay Jing, no? Curious question. Siyempre, pasintabi po, no? Siyempre, habang tayo ay umaabante. Gagawin ko na, umaabante sa paglalakbay, sa buhay, no? Siyempre, mas gusto natin tumatahimik lang, ano, medyo mellow na lang. Nanay Jing, siyempre, bum. Yes, Paano kayo nakakapag ano dun? Paano kayo nakaka-adjust doon, Nanay Jing? Lumalabas ka ba, Nay, pag magpa-practice, gano'n? Hindi. Sa iba sila nagpa-practice. Pero pag-gig, Nanay Jing, siyempre. Ay, oo, syempre sumasayaw pa ako. Ganun? Oo naman. Kasi, yun na nga kasi matanda na ako. Alam mo ba, pinanganak ko yung bunso ako. I was 41 years old. Wow! Yes. Magpag-asa pa! Oo, so talagang nakita ko yung gap. So sabi ko, hindi sila mag-a-adjust. Ako dapat. So ako ang nag-adjust. 'Di ba? So dinadala ko pa sa practice, pinagda-drive ko pa. Grabe. Excited ako sumundo. Yung panganay ko, in-enroll ko pa yun sa PETA para mabalanse. Yes, so actually nung mga bata pa sila, pinag-dub ko na rin sila. So, in-emerge ko sila sa buhay ko para naiintindihan nila bakit si Mami minsan hindi umuuwi. Tapos one time, yung panganay ko sabi niya, "Oh, Mom, now I understand. You can't really go home, no? Because you don't know whether it's a daytime or nighttime inside the studio. It's so dark." Kasi bata pa siya noon. Pero so yun, at the same time, nalilibang sila, na huhon ko yung talents nila at the same time, tapos yung academics at the same time, yung, syempre, pagdarasal. Talagang sa Catholic school sila lumaki. Yan ang nanay, no? Nakaka-inspire ka na rin mo maging nanay. Okay. Ay, kasi mahirap maging bilang isang ina. Totoo yan. Yan daw ang mahirap na Pinakadakila. Actually, hindi lang basta mahirap. Dakilang gawain o estado ng buhay ang pagiging isang nanay. Kay Nanay Jing. na nababalanse yung oras. Oo. Tapos Nanay Jing Pero, ito. yeah, Sige, sorry go ahead. Kwento! Go! Nagkahiya pa tayo. Sige, ito na, Nanay Jing. Ito, curious question dahil po, nasa media po tayong dalawa, no? Lalo po, nasa Veritas tayo, no? At syempre, ito, sa TV Maria tayo, Catholic Broadcasting. Nanay Jing, di ba minsan mahirap kapag minsan mako-compromise din yung iyong mga paniniwala, pananampalataya because of what we do and the world that we face. How do you handle it po, Nanay Jing? Wow, ang galing. Tumbok na tumbok mo, Father. Meron akong isang experience. Kasi kami, pag tumanggap kami ng project, meron tinatawag na NDA, Non-Disclosure Agreement. So, hindi i-disclose sa'yo, yung client, etc. Okay, meron akong tinanggap na isang telenovela, and it's very Catholic. Yung content niya is very Catholic kasi Mexican tele. May mga pare, madre, ayan, misa. Okay, so nakatapos na kami 2 weeks ng dubbing. Third week, bumalik sa akin ang daming curing, yung mga ire-redub. Sabi ko, bakit? It's against the religion daw. Sabi ko, in the first place, alam nilang Katoliko yung nilalaman nito. Bakit kailangang i-edit out? Teka muna, sandali lang. So, tiningnan ko. Sabi ko, kasi kinuha nila ako as dubbing director. Teka muna,
pwede bang mag-resign? Sabi, ops, hindi pwede kasi may pinirmahan akong kontrata. Oh my God, so talagang iniyakan ko yon, dasal ako. May kinausap akong pare. So sabi ko, Father, anong gagawin ko? Ito yung mako-compromise talaga yung Catholic faith ko. Tapos sabi niya, well, tingnan mo, professional ka. So kailangan mong ituloy. Ngayon, yung pag-i-edit out, sa kanila na yon. Sabi ko, okay, from my end, okay, ito yung gagawin ko. Talagang talagang nilagay ko pa rin. Kasi yun yung content no? Yun yung original. And then, after that, nagkaroon kami ng compromise. Sabi ko, deal, bago ako tumanggap ulit sa inyo, sa susunod, kailangan alam ko yung material ko. So, yun. Talagang... Ano yun, Nanay Jing? Kasi hindi sang-ayon sa ating pananampalataya yung kanilang pinapalabas? Yes. Nasa kabilang bakod. Kaya nga dapat matuto tayo mga Katoliko no? Ginagamit talaga nila ang media para ma-indoctrinate. Ginagamit. Popular kasi yung... Pero yung video mo, pare, di ba? Very popular kasi. Ang drama kasi, sabi nga doon sa pag-aaral, pinaka-epektibong paraan yan para magturo. Kahit anong ituro mo, nasa subliminal, di ba? Yung mga... Nasa ating unconsciously, hindi mo alam na ano ka pala, natuturuan ka na i-indoctrinate ka na. Yun. So, ibig sabihin, Nanay Jing, itong mga ganitong mga bagay, pinag-aaralan muna bago ngayon tumanggap ng mga project. Oo. Ikaw, Chubby, may pinag-aaralan ka ba bago mo tanggapin? Parang pag may nag-alok sa akin ng dubbing, wag na lang. Wag naman! May talent ka, di ba? Ako si Chubby. Ako si Chubby po? Cute. Opo. Pero nga, Nanay Jing, siguro sa pagwawakas sa ating napagandang kwentuhan, ito magandang paalala sa ating mga kapemates. Ano ba ang ministry ng isang Catholic communicator? The Catholic Communicators Ministry is about sharing the truth and the values of God's love, not chasing views and likes, and more than just gaining followers. Yeah. Opo. Lalo po ngayon, Nanay Jing, sa panahon natin ngayon. Siyempre, di maiwasan. Kailangan natin tignan yung kung how they consume the content. Pero sa huli, consumption of the content should not compromise, nakuhento niyo nga po, yung ating values at syempre yung katotohanan na ating pinapahayag sa mga tao. Yes, amen. Opo. Message. Ha? Message ni Sige, Nanay Jing, Maganda at for sure, maraming nanonood, mga followers mo, balita ko, yung bag mo nanggaling sa followers mo. Batiin mo na. Opo. Basta mamu lang, sabi niya. Mamu. Ayan. Sabi niya, eto bigay ko sa'yo. Ayan, Nanay Jing. Sabi niya, kasi marami akong natutunan sa programa. Ayan. Talaga. Baka may gusto kang i-message o sabihin sa ating mga kapemates, Yes. Lalo po yung mga Nanay Jing, papasok dito sa napagandang mundo napaganda pero masalimuot na mundo natin na media. Sige, Nanay Jing, go ahead. Siguro share ko lang yung sulat, yung letter ng anak ko. Kailangan ba namin ng tissue na? Hindi naman. Nakakatuwa lang. Ayan na. Huwag kang naiingay, Father. Parang, ito kasi yung kabuuan nung, anong tawag mo dyan? Parang na-capture niya lahat yung topic natin. Naalala ko lang. Actually, 3 years ago niya na birthday letter sa akin to. Opo. Sabi niya, Dear Nanay Jing. Ayan, dalawa tayo. Sabi niya, okay, Dear Mom. Ayan, Dear Mom. Thank you for being my mother and being your child in this very bleak and bad world. Sabi niya, all you have done your whole life was to make it a little bit brighter, and I'm such a proud son to be raised by a person like you. You dedicate so much of your time and work for us and to entertain the Filipino people and the Christians who believe in God so much, just like yourself, and I'm so lucky to have that as my role model. I may have not been in this earth for long, but you've seen me grow as a person for 16 years, and I hope you can be proud of my decisions and who I am now, but no matter what, I'll always be your son first.
Diba? So nakita niya yung trabaho ko na sa Diyos, entertainment, pero my values at the same time, and being a mom to him. So, parang, eto lang yung reward. Sabi ko nga nun sa'yo, trophy. Opo, trophy. Oh. So, Sinabi ni Nanay Jing yun sa isang episode natin. Ang anak, ang trophy ng kanyang magulang. Oo. Pero, mali yata. Kasi, syempre, tayo ay co-creator lang ni God, diba? At sa atin sila ipinagkatiwala. So, kung ano dapat yung plano ng Diyos ang manaig para sa kanila, hindi yung gusto nating mga magulang lang. Oo. Diba? Kasi sinasabi natin, ay, anak, gusto ko maging ikaw ganito. Anak, maging dapat pala talaga hayaan. Kaya kami, ng asawa, pinagdasal talaga namin, Lord, ano ba yung gusto mo para sa kanila? Natuwa nga ako dun sa panganay ko. Akala ko magmimisa na kasi, magpapare. Kasi habang naliligo, yung alam mo yung consecration. Bakanta siya? Take this off. Oh my. Kasi hindi pala. So sabi ko, okay, kung ano yung kung saan ka masaya. Okay. So yun, maging guide lang tayo. Oh. Ang gandang kwentuhan kasi sapagkat hindi lang Catholic media na buhay yung pinasok natin, kundi yung buhay ng isang Nanay Jean. Maraming salamat sa iyo. Nanay, thank you. Opo, no? Visit. Sa susunod, meron ako ng mga Rosemary. Siya naman pala ng hinahanap. Pero para magkaroon ka, dapat magdadala muna si Nanay Jean dito. Aray ko, sige. Hindi, tinatanim lang yan. Tinatanim? Oo, may mga tanim yung ako. chicken pong kakainin, hindi po tinatanim. Ayan po. Sige, sa susunod. Maraming salamat mga kapimates at muli sa napakagandang kwentuhan natin, Nanay Jing. Thank you very much. Isang Welcome karangalan to finally have you here. At syempre, patuloy ang ating kwentuhan sa mga susunod pang mga episode ng ating palabas na puno ng saya at ligaya, pero marami kang matututunan sa buhay. Dito lang sa Kape at Kampay! Thank you, Nanay Jing! Welcome po. Thank you so much po. Maraming salamat. Yay! Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.